Canelo Alvarez at Jaron Boots Ennis nag-sparring na bilang paghahanda ni Canelo kontra Terence Crawford. Parehas si Crawford at Jaron Ennis na mahaba ang galamay. Parehas din yan switch hitter. Nagpapalit din ng stance si Jaron Ennis. Kaya kinuha ito ni Canelo Alvarez bilang sparring partner para masukat niya agad ang haba ni Jaron Ennis. Kasi halos parehas lang ang haba ni Terence Crawford at Jaron Ennis. Kaya maganda itong ginagawa ni Canelo ngayon. Talagang pinaghahandaan ang magiging galawan ni Terence Crawford. Kasi counter puncher din itong si Jaron Ennis. Hindi nagkakalayo sa laruan ni Terence Bud Crawford. Pero mas lamang pa rin si Crawford sa technical IQ. Mataas ang boxing IQ niya. Pero yung speed and power hindi naman nagkakalayo kay Jaron Ennis. Mapapansin sa picture, mas matangkad si Jaron Ennis. Pero lumalaban lang ito sa welterweight division. 5'9" lang itong si Canelo Alvarez mga tol. Pero kaya niyang sumabay sa mas matatangkad sa kanya, mga 6-footer. Kasi yung katawan ni Canelo malapad. Talagang siksik kaya mahirap patumbayin. Kailangan ng sobrang lakas na power para itumba si Canelo Alvarez. Hindi pwede dyan yung papitik-pitik lang. Kaya 3 linggo na lang mga tol, makikita na natin ang bakbakan ni Crawford at Canelo. Sa ngayon lumaki talaga si Terence Crawford. Talagang lumaki yung mga muscle. Kaya abangan natin September 13 malapit na. 3 linggo na lang bakbakan na. Kaya ngayon pwede nang tumaya sa laban na yan habang wala pang limit. Sa ibang banda naman in-upload ko na kaninang umaga yung sinabi ni Romero na posible niyang makakalaban. Ngayon may mga fans na nagtatanong bakit daw napapanood nila sa iba na si Romero sinabi daw niya na mas gusto na si Mario Barrios kumpara kay Manny Pacquiao. Ito po yung buong interview mga tol, pakinggan yung mabuti. That Rolly versus Pacquiao could be nice. I mean there's a very high chance. Really? If the wind is pushing me this way, I'm gonna go this way, and if the wind's pushing me this way, I'm gonna go this way. I go wherever God tells me to go. Amen. Amen. Oh. Ayan mga tol, ulitin ko lang yung sinabi ko kanina. Sabi ni Romero, there is a high chance. Kasi nga may rumors ang laban niya kay Manny Pacquiao. Pero nakadepende daw yan sa kanyang mga manager o promoter kung ano ang magiging negosasyon. Kung saan daw siya dadalhin ng tadhana kung sino ang kalaban niya, Manny Pacquiao, rematch kay Ryan Garcia o kay Mario Barrios. Nakadepende daw yan sa negosasyon. Wala siyang pinili pero sabi nga niya dyan, there is a high chance laban kay Manny Pacquiao. Okay mga tol, sa ibang banda naman, Roy Jones Jr. nagbigay ng payag kay pambansang kamao. Sabi ni Roy Jones, sa totoo lang tingin ko ginawa na lahat ni Manny Pacquiao para manalo sa laban. At siya na dapat ang champion ngayon. Napakagandang performance ang pinakita niya sa edad na 46. Hindi na niya kailangan dumaan pa ulit sa mabibigat na laban. Pwede na siyang pumili kung sino ang gusto niya. Dahil karapatan na ito ni Manny Pacquiao. Tingin ko karamihan pa rin sa posibleng kalaban ni Manny Pacquiao ay kaya niyang talunin. Ang pinakamaganda sa pakikipaglaban kapag matanda ka na ay naririnig mo na sinasabi ng mga tao na hindi mo na kaya, hindi ka na pwede at hindi mo na dapat gawin. Yan ang mga bagay na masarap marinig. Yan ang nagpapasaya lalo. Mas lalo kang gaganaan sa laban. Lumalaban dahil gusto mong patunayan na mali ang sinasabi nila. Nagbibigay ito ng motivation. Kapag napagtagumpayan mo ang laban na yon at nanalo ka, ito na ang pinakamasarap na pakiramdam sa pagkapanalo. Ayan mga tol, sabi ni Roy Jones, nagiging motibasyon palalo kapag marami kang naririnig na negatibo dahil gusto mong patunayan na kaya mo pa. Okay mga tol, hanggang sa muli nating updates.